Palasyo, Malacanang, sinasabing papayagan ang mga legal na protesta ngunit nananawagan na umiwas sa mga gulo. Ang Philippine Coast Guard naman ay nanawagan sa China na igalang ang batas sa karagatan at 2026 General Appropriations Bill aprobado na ho sa third and final reading doon naman sa panig ng Kamara. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Tiniyak ng Malacanang na hindi pipigilan ng pamahalaan ang mga kilos protesta basta ito ay isinagawa sa legal na paraan. Ito ay sa gitna ng nakaambang serye ng protesta ng iba't ibang grupo kaugnay sa controversial na flood control projects, farm to market roads at iba pang issue ng katiwalian. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatiling abala si Pangulong Marcos sa pagtugon sa mga nasalanta ng mga kalamidad gaya ng lindol at pagbaha. Tugon ito ni Castro sa nakatagdang kilos protesta na grupong kabataan na magsasagawa ng malaking rally sa Mendiola sa October 17 habang ang grupong magsasaka naman ay magsasagawa ng kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa October 21. Nang tanungin tungkol sa kontrobersyal na pahayag ni Representative Kiko Barzaga na tila nananawagan umano ng pag-aklas, sinabi ni Undersecretary Castro, dapat ay panagutin ang sinumang lalabag sa batas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Noong September 21 ay naghahanda din po para sa mas marami pang kilos protesta upang mapanatili po daw yung public pressure at ipanawagan ang pananagutan kaugnay sa flood control controversy. Sa October 17, magrarally po ang grupong kabataan patungong Mendiola. Sa October 21 naman, mga magsasaka po magrarally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Papayagan po ba ito ng gobyerno, Yusek, lalo at may naitalang kaguluhan noong September 21? Also, reaction lang din po ng Palasyo kay Representative Kiko Barzaga sa mga pahayag niya na tila nananawagan ng pag-aaklas. Unang-una po sa dalawang katanungan, masasabi lang po natin, ang Pangulo po ay abala. Nakita niyo po kung paano niyo po tinugunan ang mga pangangailangan ng mga taong nasalanta. At ngayon ay apektado ng lindol at mga baha. At kung ito po ay naaayon naman ang kanilang pagpoprotesta ay naaayon sa batas, hindi naman po yan pipigilan ng Pangulo. Pero sana mas maging abala rin po ang mga kababayan natin, natugunan din po ang mga pangangailangan na iba natin mga kababayan na nasalanta. At mas mabuti po na magkaisa tayo sa pakikipagtulungan upang umangat ang ating bansa. Yun po kay Kiko Barzaga, ma'am. May mensahe po ba? May nakikita po bang ang Malacanang na pananagutan sa mambabatas? Lalo po at ang mga pahayag niya ay parang naghihikayat ng pag-aaklas. Ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpaprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano man po ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon ng Pangulo. Samantala, inatasan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na maglabas ng posisyon kasunod ng panibagong pag-atake ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nananawagan ang Philippine Coast Guard sa kanilang Chinese counterpart na igalang ang batas sa karagatan at siguraduhin na ligtas ang lahat ng sasakyang pandagat sa bahagi ng rehiyon. Binigyang diin naman ng Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Gavan na ang paglabag ng China sa mga international na kasunduan, partikular ang 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea na parehong nilagdaan nito ng Pilipinas at China. Ang intensyonal na pagbangga ng barkong pandagat sa isa pang barko na iligal na naglalayag ay hindi lamang paglabag sa international na batas kundi pagtalikod sa layunin ng Coast Guard bilang tagapangalaga ng kaligtasan sa dagat. Muli, pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Laban sa mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea, may pahayag no po ba dito si Pangulong Marcos, ma'am? Okay, nakausap po natin kanina
At ayon na rin sa tagubilin ng Pangulo ay nagpahayag na rin po ang Philippine Coast Guard ng mensahe. The Philippine Coast Guard is calling on its Chinese counterpart to observe the rule of law to ensure the safety of all vessels in the West Philippine Sea. This is our common obligation to the international community of civilized maritime nations. At ang pinaka-official or official message or statement na ni Admiral Gavan, and I quote, "We, Coast Guards, are protectors of laws and rules to keep all users of the seas safe and well, among others. It is the universal reason for our existence. International ramming by a Coast Guard ship of another vessel while on a lawful act of navigation is not only a violation of the 1972 Convention on International Regulations for Preventing Collisions, to which our countries are both signatories, but an epic act of disregard of its supposed reason for existence. It is very concerning because if we, Coast Guards, become violators of the law and pose threats to the safety of life and property at sea, a contradiction of our fundamental duty, then who else will safeguard and protect those who travel at sea? I therefore wish to enjoin my counterpart to seriously look into the said action of his sailors. We have inherent universal commitment to the international community of civilized maritime nations to keep, lest we forget we are Coast Guards." And the Samantala, sa botong 287 ang affirmative, 12 ang negative, at 2 ang nag-abstain, aprobado na sa third and final reading ang panukalang House Bill number 4058 o ang 2026 General Appropriations Bill. Batay sa record sa plenary, ang 2 nag-abstain ay sina Representative Harold James Duterte at Representative Kiko Barsaga. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairman Micaela Sonsing na ang 2026 General Appropriations Bill ay responsive sa pangangailangan ng taumbayan na talagang ipagmamalaki ng 20th Congress. Binigyan din ni Sonsing na ang 255 billion na pondo na nakuha mula sa flood control projects ay nire-allocate sa 3 mahalagang sektor na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay ang education, health at agriculture. Tiniyak naman ni Sonsing na wala ng mga proyekto sa flood control, tulay at iba pang mga proyektong infrastruktura na huhuguti naman sa unprogrammed appropriations. Hindi na umano kasama ang unprogrammed appropriation sa 2026 budget. Di pa ni Sonsing, kanya nang sisiguraduhin ng Kongreso na hindi maabuso ang unprogrammed appropriation sa 2026 national budget. Pakinggan natin ang pag-aproba ng General Appropriations Bill for 2026 kanina sa plenaryo. With 287 members voting in the affirmative, 12 in the negative, and 2 abstentions, House Bill number 4058 is hereby approved on third and final reading. Ang pahayag ni Deputy Speaker Mihan Singson. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.